ipasok mo sa pananampalatayang Islam, kailangan kasi sila pag pumasok kasi kailangan malinaw. Malinaw sa'yo. Hindi ko pwedeng pinilit ka lang dahil sa asawa mo, Muslim, gusto mo na rin mag-Muslim. Dapat masyado. Hindi ka rin. So ngayon, yung paano yung nag-iisang Diyos na tunay, yun ang dapat sambahin natin. So kilala mo na yun kung sino siya. Kung siya Allah. Ito paano yun? Kasi bilang Katoliko, si Jesus Christ, kabilang sa tatlo, di ba? Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu. So ngayon, bilang isang Muslim, kailangan natin paniniwalaan ng tatlong person. Kasi sa Islam, Mas maganda yung paniwala. oo, yan ang Espiritu. Dahil ang Espiritu, ay nilikha lang ng Allah. Kasi Allah, hindi ka bilang isa. Tatlong person. Yung mga Trinity, ito ay nawala ng ng tao. Wala rin makikita sa walang mababasa doon. So isa sa pinamumunuan ng Allah, yung sabihin si Allah ay kabilang isa. Tatlo, o si Allah ay kabilang Jesus. Kabilang dalawa ay isa. So yun ang isa sa pagtrabaho ng Islam. Dahil lahat ng mabuting gawa natin ay mawawala sa Islam. So kaya tayo papasok sa Islam, yun yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino yung magsabi na wala ibang Diyos at dapat sambahin ng Allah, ay tayo bukal sa puso ng papasok sa Islam. Gusto natin, kaya natin gusto mag-Muslim, gusto natin pumasok sa paraiso. Yun ang pinaka number one nating layunin para nang sa ganon, maligtas yung kaluluwa natin. Kasi kahit tayo, naniniwala tayo, may araw ng paghukom. So, dapat, bago dumating doon, dapat nakaready tayo. Tama ba yung Diyos na sinasamba natin? Kasi, maraming tao nagsasabi, ang katwiran nila, okay na sa akin, gumagawa ko ng mabuti, wala akong inaakit. Diba? Pero ang tanong doon, sa mata ng tao, mabuti ginagawa mo, pero sa mata ng Diyos, mali. Kasi bakit? Yung inaabot mo, yung Diyos mismo na naglikha sa'yo. Bakit? Kasi nilagyan mo na tatlong persona. Hindi yung tao yung inapi mo, yung Diyos na lumikha sa'yo. So yun ang pinaka-malaking kasalanan na nagagawa natin. Kaya gusto natin mag-Muslim, kasampahin natin na nag-iisang Diyos na tunay na walang ibang wala. Maliban sa kanya, wala na. At si Muhammad ay sugo, propeta. Kabilang siya sa mga sugo. Alipin ng mga subhanahu wa ta'ala. Pinadala siya, sabi ng Allah, rahmatan lil alamin. Kayong abad para sa lahat ng mga hindi sa mga Muslim lamang, hindi sa lahat ng mga nilalang. Lahat ng sangkatauhan. Kaya ang propeta mga salam para sa lahat. Abad siya. Tulad sa'yo, tulad sa atin, lahat sa atin mga Muslim. Napakaraming tao, pero pinili na Allah subhanahu wa ta'ala yung tapat na ayaw mo. So kabilang ka doon, dahil gusto mo nang tanggapin ang pananampalataya. Gusto mo nang tanggapin na walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban ang Allah at sa kanyang pagkakas. At si Jesus Christ bilang isang propeta at sugo. So pag sinabing isa sa Islam, isang-isa lamang siya. Walang espiritu kasi ang espiritu, maging sa Biblia, maliwanag na siyang ni Gabriel. Siyang ni Gabriel at saka ang Diyos ang hindi ko pwedeng magkaisa pa. Hanggang lamang siya, patay sa Biblia. So sa Islam, yung roh, ay nilikha rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So si Allah ay hindi kabilang doon sa tatlong persona. Yung anak, yung espiritu, at saka yung ama, hindi siya kabilang. Dahil si Allah, kailangan hindi siya nagiging lalaki o babae kasi wala pa. Wala siyang sinabi na siya may kasalanan. Walang nakakaalam na sinabi niya na ako ay babae, ako ay lalaki. Sa araw ng pag-uum, kaya nagsusumikap tayo sa mundo, ito yung ginagawa natin para makita natin ang itsura ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon. Ano talaga. Amen, Diba? amen. So, yun, malinaw na siguro sa'yo. Malinaw na. Siguro, hindi ka naman siguro tinutukan ng kasama mo pag alis mo doon sa bahay. Wala naman, ano? Dati nga nag-aaral ko yun. Okay. Bakit? Kasi gusto mo na mag-Muslim, tapos ka ayaw
Jesus Christ. So ngayon, pag naging Muslim ka, yung pagmamahal ng mga Kristiyano, bilang isang Kristiyano na sinasabi nila, ay wala sa kalikingan ng pagmamahal ng mga Muslim. Nakita mo yung mga Muslim pag nagdarasal, malik sa lupa. Si Jesus Christ, paano siya nagdarasal? Mateo 26:39, siya yung nagpapadala sa pagdarasal. Diba? So si Jesus Christ, paniniwala namin, nilalagay namin siya sa tamang kalagyan bilang isang tao, bilang propeta, bilang anak ni Maria. Kasi yun ang sinasabi niya sa Biblia at saka sa Quran. Lagi yun ang sinasabi niya sa Biblia. Ako'y tao, ako'y sugo, ako'y anak ng tao, ako'y propeta. Diba? Yun ang palagi niya sinasabi. So sa Quran, ganun din. Siya anak ni Maria. Musmus pa lamang siya, nagsalita siya, dahil tinuturo siya ng mga Hudyo. Si Maria, ang tingin ng mga Hudyo, ay isang maruming babae. Ha? Maruming babae. So bilang mga Muslim, ang pagtingin namin, sabi ng Allah, si Maria ay isa sa pinakadakilang babae dito sa mundo at lalo dito sa kabila sa araw ng paghukom. Siya yung pinakamataas na babae. Kaya ganun ang pagtingin namin. Meron siyang Dr. Maria sa Biblia. Sa Quran. Sa Biblia, wala. Pagkos, binastos pa siya ng anak niya na si Jesus Christ, tinawag ng babae. Sa Islam, hindi pinapahintulot na si Jesus Christ ay isang masamang babae. Kasi itinuturo sa Islam yung paggalang pag-respeto sa magulang. Si Jesus Christ ay isang alipin lamang ng kalasubang. Yun ang paniniwala natin. Pag nag-Muslim ka, mahal na natin ang Muslim. Walang makakalampas doon sa pagmamahal bilang isang Muslim kapag ngayon tinanggap natin sa dahil lang mga Muslim ang tunay na nagmamahal, kumikilala kay Jesus Christ alayhi salam. Pagka naging Muslim ka, tayo ay susunod sa aral ni Jesus Christ. Unang-una sa aral sa gospel sa Rasulullah. Kaya tayo, ito si Maria, nakabalo, mga Muslim din nakabalo. Kaya mahal mo naman. Pag nag-aayuno, Jesus Christ nag-aayuno. Ordinance in ordinance, nakalagay naman kayo. Ang mga Muslim, ganun din, nag-aayuno din. Assalamualaikum. Higit pa doon sa pag-aayuno ni Jesus Christ. Assalamualaikum. Kaya yun, Assalamualaikum. Jesus Christ, nagdarasal sa nag-iisang Diyos. So ganun din kayo mga Muslim, nag-iisang Diyos ang Diyos. Sinasabi namin, kinikilala ng wala na. So ngayon, kung kaya mo nang tanggapin, si Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang nag-iisang Diyos, ready ka na, bukas sa puso mo, sabi ng propeta mga sasalam, mangkala la ilaha illallah, kalis salikan sabi ng propeta mga masasalam, sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, walang Diyos, walang dapat sambahin, maliban si Allah, na ito ay bukal sa puso niya, papasok siya sa mga. So yun ang dahilan bakit gusto natin ang puso. So ngayon, kung bukal sa puso mo, tatanggapin mo, walang ibang Diyos, maliban si Allah, at si Muhammad ay uling sugo. Inshallah. Yan ang sabi ng propeta mga masasalam. As'alin nas min syafa'ati yawm al-qiyamah, qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sabi ng propeta mga masasalam, ang pinakamasaya sa araw ng paghukom, siya na nagsabi na walang ibang Diyos na dapat sa kaibigan ng Allah. Siya ay magiging kabilang sa aking syafa'a, sa aking pamamagitan, siya ay papasok sa paraiso. So, yun ang gusto natin maging masaya sa araw ng paghukom. Tabayin natin na naging ang Diyos na walang iba, maliban si Allah. At si Muhammad, paniwala natin ang kanyang. Siya yung rahma sa lahat ng mga nilalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ready ka na siguro. Hindi ka naman namin siguro pinipilit, ha? Walang pilitan. Oo, sa Islam kasi. Pero kinakailangan na po. Hindi namin kailangan ng Bukal sa membro. puso. Hindi namin ang kailangan ng membro. Hindi namin ginagawa ito para dumami Muslim. Hindi. Ginagawa lang namin. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paliguan niyo wala. Parating kayo. Tungkulin namin. Tapos wala na yung pananabitan namin sa inyo. Di ba? Yun lang naman ang mahalaga. Para mawala lang. Tinatanggal lang namin. Inaalis namin bilang Muslim na nakakaalam ng katotohanan. Inaalis namin yung pananagutan sa bawat isa sa mga hindi nakakaalam. So ito yung inaalis namin. So nasa sa inyo yung pagpapasya. La ikraha fid-din. Gaggabayan ng There's no compulsory. walang sapilitan sa pananampalataya sapagkat ang katotohanan ay maliwanag sa kabuluhan. Siguro, Pwede natin tanungin, gusto mo bang makapasok ng paraiso? siyempre lahat talaga gusto talaga. Ang susi papasok sa paraiso yung pagsasaksi Yun. na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ano kapatid?